minsan talaga dumarating sa punto na kailangan natin nagdagdag na pera. Kaya napipilitan tayo kumuha ng utang o loan. Pero hindi madali ang makabangon dyan, lalo na kung patong-patong na ang bayarin. Naku, maraming makakarelate dyan. Kaya naman makakasama po natin si MC Noah, isang financial expert na magbibigay ng mga practical na tips para makaahon sa utang. Ayan, good morning MC, welcome back. Good morning po, Happy Love Month. Ayan, Happy Love Month. Ito ka, MC, diretso na. Ano ba yung unang hakbang na dapat gawin ng isang tao na baon sa utang para makasimulang makabangon muli? Well, unang-una po, wag na tayo mangutang. Kasi may mga ganun na mangungutang sila, tapos pambayad nitong utang sa isa pang kaibigan. So, mahirap yun. Talagang stop talaga dapat natin yung mga utang. Paano kung may kailangan ka pang bills na bayaran? O paano kaya? Paano mag-strategize magbabudget? nun? Oo. Ayan. So, alamin po natin magkano ba yung mga loans talaga natin. No? Babayaran ba natin yan monthly na hindi nako-compromise yung daily needs natin or yung essentials natin. And eventually, kung makita natin na kaya naman siyang bayaran, edi unti-untiin natin. No? Set aside tayo ng at least 10% ng income natin para mabayaran yan. At kung hindi, kung kulang po talaga, I think kailangan natin magdagdag ng income. Yan. Pero yung income, pambayad ng utang. Hindi pang dagdag ng lifestyle. Right. Well, MC, paano dapat ayusin ang budget ng isang tao na maraming loans para ma-prioritize niyo yung pagbabayad? Ako po, I would start with, I think, 10% ng income natin. Ipambayad natin yan onte ng loan. No? And then eventually, kung kaya natin na i-increase around 20% ng income natin, isa-set aside natin siya talaga na pambayad ng loan. Yun yung pinaka, I think, start ng strategy na magagamit natin para unti-unti natin mabawasan. Lalo na yung mga malalaki, yung interest na mga loans. So speaking of strategy, ano bang dapat mas okay na unahin? Yung maliliit ba muna o malalaki muna na mga loans o mga utang? O yung malaki yung penalty? Oo, yeah. Tama. Magandang question po yun, no? I think ang pinaka-best natin unahin yung mga malalaki yung interest. So kahit gaano pa kaliit yan, yung utang na yan, yun yung unahin natin kasi yan yung lumulobo na hindi natin napapansin. Na magbabayad tayo ng magbabayad, pero yung interest pa lang pala yung binabayaran natin. Hindi pa nababawasan yung kapital. So yun talaga yung unahin natin yung mga malalaki yung interest, tapos isunod natin yung mga maliliit na mga utang. Well, nasabi mo kanina, no, maghanap ng another source of income para pambayad ng utang. Napakahalaga niya kasi minsan doon din kinukuha sa regular income mo. Ang nangyayari, titipirin mo ng titipirin, wala ka ng pang-budget sa sarili mo, mangungutang na naman. Minsan kulang, madalas. Oo, parang nagiging cycle na siya. So, Ngayon, may mga loan consolidation options ba dito sa Pilipinas na makakatulong para sa pagbabayad ng utang? Marami po, no? For GSIS, for paying members ng GSIS, you can get a loan. Meron tayong tinatawag na multi-purpose loan o kaya naman yung enhanced consol loan na po pwede natin gamitin. Yung consolidation loan po, ito yung isang loan siya, i-merge niya lahat ng utang mo, tapos ito na lang yung babayaran mo monthly para iisa na lang yung iisipin mo. Ayun. So meron yan. For paying members ng GSIS, if nasa private banks naman, po pwede mong ipa-restructure yung loan mo para meron yung monthly na ito yung napupunta dito sa loan, tapos at a certain period mo siya babayaran. Ito, MC, paano ba natin malalaman kung dapat na bang humingi ng tulong sa isang financial advisor o debt management expert? Kasi di ba yung iba parang, di, maliit lang yan. O sige, Kaya monthly, pa. kaya pa. Hanggang sa one day, di na pala kaya. Kailan ba yung punto na kailangan na natin talaga humingi ng tulong sa mga katulad mo? Bago po natin kailanganin ng tulong, dapat humihingi na tayo. So bago tayo umabot dun sa ganong sitwasyon, pwede na tayong mag-ask ng help. Paano ba magbabudget ng tama? Paano ba magsisave? Saan ba ako mag-i-invest? Ano yung mga kailangan kong i-prepare? Yun, para hindi na tayo dumating sa ganong point. Oo. Sorry. Pwede palas na lang. Alright, Oo. Ano go. practical tips na lang din na when we talk about savings, budgeting, para maiwasan itong utang? Sige. Ayun. Number one po, you need to protect yourself talaga dun sa mga bagay na magpapalubog sa'yo sa utang. So gaya nga kanina sabi ni Doktora, yung number one cause din talaga ng bankruptcy is critical illness.
Ayan, so we need to protect ourselves para hindi tayo mangungutang sa kung sino-sino para panggamot, ganyan. And also, in case of a death of a loved one, dapat protected tayo. So, get life insurance or health insurance para po maiwasan natin na uwi sa ganong sitwasyon. Ayun. Thank you so much, MC Noy, sa pag-share sa amin ng mga tips para hindi mabaon sa utang ang ating mga kababayan. Thank you po. It's my pleasure.